Ang ikatlong part ng kwento, nakahiga si Ray sa kanyang kama, suot ang kanyang VR gear at siya ay nasa loob ng laro, patuloy pa rin siya sa paghahanap kay Sunraku. Sa daan papunta sa town ng Second Dale ay nakalaban niya ang isang area boss na nagbabantay sa tulay at mabilis niya lang itong natalo. Sa labas ng town ay nasalubong niya sina Reggie at Mia, nagtanong siya kung meron ba silang nakitang bagong player na dumating dun at sumagot naman na meron nga at sinabi ni Reggie na Sunraku ang pangalan ng player na iyon. Habang nag-uusap ang dalawa ay inihanda ni Mia ang kanyang pana upang atakihin si Ray, ngunit pinigilan siya ni Reggie at sinabing hindi niya ito pwedeng atakihin dahil ito ay hindi isang monster. Nakinig naman si Mia at ibinaba niya ang kanyang armas. Muling nagtanong si Ray sa kanila, tinanong niya kung saan nagpunta yung player na Sunraku ang pangalan. Sumagot naman si Reggie at sinabing nagmamadali itong tumakbo papunta sa Second Dale upang maghanap ng inn dahil ito ay nalaso ng area boss na Python. Sinabi rin ni Reggie na ang player na iyon ay may suot na bird mask at walang suot na damit kaya napagkamalan din ni Mia na isa siyang monster. Dagdag ni Reggie na maaaring nagpalit na ng equipments ang player na iyon. Sinabi rin ni Mia na sana nga nagpalit na talaga siya ng equipments para hindi rin siya mapagkamalan ng ibang players na siya ay isang monster. Naisip ni Ray na tama nga ang hula niya na natalo nga talaga ni Sunraku ang area boss na Python at dumiretso na agad sa pangalawang town. Bago umalis ay binigyan ni Ray ng item na coordinate teleporter ang dalawa bilang pasasalamat sa impormasyong binigay nila. Nagpaalam na si Ray sa kanila dahil siya ay nagmamadali. Pag-alis ni Ray ay napatanong si Mia kay Reggie kung sino kaya ang player na iyon. Hindi sigurado si Reggie kung sino ang player na iyon, ngunit napansin niya na ito ay may emblem sa kanyang kapa. Ito ang emblem ng isang clan o grupo na naghahunt sa isang unique monster, ang Lycagon the Night Slayer. Napatanong si Mia kung ano ba ang unique monster at sumagot naman si Reggie. Sinabi ni Reggie na ang unique monster ay isang uri ng special monster na may mas mataas na class kumpara sa mga normal na monster, meron din itong sariling alias at title. Sa larong ito kapag nakahuli o nakatalo ka ng isang monster, pagdaan ng ilang sandali ay may magre-respawn muli na kauri nito. Ngunit sa mundong ito ay nag-iisa lang ang unique monster. Sa mundo ng Shangri-La Frontier ay may 7 unique monsters at wala pa ring nakakaalam kung kailan at paano sila mapapaspawn. Karamihan sa mga top players ay bumuo ng clan o grupo na ang tanging purpose ay ang i-hunt at talunin ang mga unique monsters na ito. 7 Colossi ang tawag ng mga players sa 7 unique monsters at sa lampas 30 million na players ay wala pa ni isa ang nakatalo sa mga ito dahil ang mga special monsters na ito ay sobrang malalakas. At sa di inaasahang pagkakataon ay nakaharap agad ni Sunraku ang isa sa mga ito. Ang Lycagon, the Night Slayer. Medyo nahihirapan si Sunraku sa pakikipaglaban niya sa mga Red Cap Goblins, ngunit sa isang atake lang ng Lycagon ay nabura agad ang mga ito. Naisip ni Sunraku na maaaring ganun din ang mangyari sa kanya kapag natamaan siya ng ganoong atake. Nagsimulang umatake ang Lycagon gamit ang kanyang paa at himalang nasalag ito ni Sunraku. Tumilapon si Sunraku sa lakas ng impact ngunit agad siyang naka-recover at sumagot ng isang mabilisang atake. Pagkatapos ng atake ni Sunraku ay sinabi niya ng may pangaasar na hindi naman daw pala ganun kalakas ang isang unique monster. Ngunit ang totoo pala ay halos nanginginig siya dahil muntikan na siyang mamatay at kung hindi dahil sa kanyang pagpapa-level up ng buong gabi ay hindi niya matututunan ang bagong skill na Perfect Parry na nakatulong sa kanya sa pagsangga sa atake ng Lycagon. Muling umatake ang Lycagon at naiwasan ito ni Sunraku. Naisip ni Sunraku na maaari niyang ikamatay kapag natamaan siya ng ganitong atake kaya ibibigay niya na ang lahat sa laban na ito. Kaya ginamit na niya ang kanyang Vorpal Choppers at nag-activate din siya ng isang buff skill na Slide Step para sa dagdag na evasion upang mas makaiwas siya sa atake ng Lycagon. Nang makalapit na siya ay agad siyang nagpakawala ng isang critical hit at tumama ito sa paa ng Lycagon. Bumawi naman sa pag-atake ang Lycagon ngunit nailagan itong lahat ni Sunraku dahil sa kanyang skill na Slide Step. Kasabay ng pagtakip ng ulap sa buwan ay naglaho din ang Lycagon sa harapan ni Sunraku. Sumulpot ito sa likuran ni Sunraku upang umatake ngunit naiwasan niya ito. Patuloy ang kanilang laban ngunit muling naglaho ang Lycagon pagtakip ng ulap sa buwan. Muli na namang umatake ang Lycagon ngunit lahat ng ito ay naiiwasan ni Sunraku. Sa loob ng lampas 5 minutong pakikipaglaban ay hindi maramdaman ni Sunraku na iniinda ng Lycagon ang mga atake na natamo niya dahil ang Lycagon ay may mas matigas na balahibo kumpara sa kaliskis ng ahas na nakalaban niya noon sa tulay. Naisip ni Sunraku na kailangan niyang punteryahin ang malambot na bahagi ng katawan ng Lycagon bago patuluyang masira ang kanyang Vorpal Choppers dahil halos maubos na ang durability nito sa pagpapatama ng halos 200 na critical hits. Aminado si Sunraku na sa ngayon ay hindi pa niya kaya ang mga ganitong klase ng monsters, ngunit nakakaramdam siya ng thrill at excitement dahil ganito talaga ang hanap niya sa isang game. Isang VR game na walang mga bug, walang unfair encounters at maayos na nai-balanced ang mga monsters, ito ang larong ine-enjoy ngayon ni Sunraku. Ito ay ang Shangri-La Frontier.
Madami ng pinagdaan ng hirap si Sunrako sa mga trash games na nalaro at natapos niya noon at hindi siya basta-basta na lang susuko sa isang god tier game na ang mga monsters ay may maayos na hitbox. Nilaga ni Sunrako ang mga atake ng Lycagon habang siya ay nasa ere at gusto niyang punteryahin ang mata ng Lycagon dahil naisip niya na maaaring ito rin ang kahinaan ng monster na ito kagaya sa area boss na Python. Kinas ni Sunrako ang kanyang skill na Screw Pierce upang saksakin ito sa mata, ngunit mabilis namang naipikit ng Lycagon ang kanyang mata at tumama ang atake ni Sunrako sa talukap nito. Naihagis si Sunrako sa ere papalayo sa Lycagon at inisip na hindi siya kayang atakihin ito sa ganong distansya, ngunit naghanda pa rin siyang gamitin ang perfect parry skill kung sakaling umatake man ang Lycagon habang siya ay nasa mid-air. Ngunit hindi umatake ng direkta ang Lycagon kundi umalulong ito at maaaring isa ito sa kanyang mga skills. Ang alulong na ito ay may paralyze effect na dahilan upang hindi makagalaw si Sunrako habang siya ay nasa ere. Sa pagtakip ng ulap sa buwan ay naglaho rin ang Lycagon. Makalipas ang ilang segundo, isang mabilis na atake ang ginawa nito dahilan upang maputol ang dalawang binti ni Sunrako. Hindi makapaniwala si Sunrako sa bilis ng atake na iyon na pagtanto niya na medyo mapait ang realidad na hindi madalas mangyari ang mga bagay gaya ng biglang ma-awaken at magkaroon ng powerful attack o biglang may darating na isang malakas na player upang tumulong. Ngunit naisip niya na kahit papaano ay maswerte pa rin siya dahil nabuhay pa rin siya sa ganon kalakas na atake ng Lycagon. Pinuri ni Sunrako ang lakas ng special monster na ito at sinabing sakto lang ang lakas ng monster na ito sa kung paano siya ginawa ng mga developers ng game, malakas pero kayang talunin. Nakapagdesisyon si Sunrako na hindi na ang story o ang final boss ang goal niyang maabot sa game na ito kundi ang talunin ng Lycagon. Sinabi niya na hindi man sa ngayon, ngunit gagawin niya ang lahat matalo lamang ang monster na ito. Sinabi niya sa Lycagon na wag itong magpapatalo sa ibang players dahil gusto ni Sunrako na siya lang ang makatalo sa monster na ito at mukhang naintindihan naman ito ng Lycagon. Pagkatapos magsalita ni Sunrako ay tinuluyan na siya ng Lycagon. Nag-respawn si Sunrako sa isang inn sa loob ng second dale dahil dito niya na-save ang kanyang respawn point. Napansin niya ang mga marka sa kanyang katawan kaya chinek niya ang kanyang notification para malaman ang tungkol sa markang ito. At nalaman niya na ito ay ang Lycagon's Mark, isa itong uri ng curse at meron itong ilang epekto sa kanya, gaya ng hindi maaaring magsuot ng anumang equipments ang parte ng kanyang katawan na may marka at nagkaroon din siya ng ability na kapag nakita siya ng mga monsters na may mababang level ay magtatakbuhan sila papalayo sa kanya dahil meron siyang marka ng Lycagon. Ang parte ng kanyang katawan na may marka ay may mataas na magic resistance at ma-enhance din ang kanyang pakikipag-usap sa mga NPC o mga non-player characters sa game. At nalaman niya na ang tanging paraan para matanggal ang curse na ito ay sa pamamagitan lamang ng prayer ng isang saint o talunin ang naglagay ng curse na ito sa kanya. Napansin ni Sunrako na medyo maganda ang panahon sa labas kaya naisipan niyang magpahangin muna upang kumalma. Ngunit sobrang naiinis pa rin siya sa nangyari sa kanya. Matapos may kalma ang kanyang sarili ay nagpunta siya sa isang sulok upang e-check ang kanyang player stats. Nakita niya na medyo malaki pa rin pala ang makukuhang experience points sa pakikipaglaban sa isang unique monster kahit hindi mo ito natalo. Laking pasalamat niya dahil dito ay marami siyang nakuhang stats points na magagamit niya sa pag-build ng kanyang stats at sisiguraduhin niya na maingat niyang ilalagay ang mga ito. Pagkatapos niyang mailagay ang lahat ng kanyang stats points ay napansin niyang 6 lang ang kanyang vitality. Dahil dito ay ginawa niyang parang glass cannon ang kanyang sarili na maaaring mamatay kaagad sa isang atake lang. Glass cannon ang tawag kapag ikaw ay may napakataas na attack damage ngunit sobrang baba ng iyong defense. Ang kanyang stats na lock ang may pinakamaraming points sa ngayon. Naisip ni Sunrako na maaaring nakatulong ang kanyang lock kaya maswerte siyang hindi agad namatay sa malakas na atake ng Lycagon. Pero hindi pa rin siya sigurado kung ganun nga ba ang epekto ng stats na ito dahil pakiramdam niya ay mas maraming kamalasan ang nangyayari sa kanya. Hinihiling niya na sana naman ay magagandang bagay din ang dumating sa kanya. Habang siya ay nagdadrama, biglang may isang kuneho mula sa ere ang nahulog sa kanyang ulo. Nung una, inakala niya na isa itong Vorpal Bunny, naisip niya na maaari bang magkaroon ng monster sa loob ng town, ngunit napansin niya na iba ito at hindi ito isang Vorpal Bunny. Kumaway ang kuneho na ito na parang tinatawag niya si Sunrako. Pagkatapos ay bigla itong tumakbo at sumunod naman kaagad si Sunrako. Naisip ni Sunrako na maaaring isa itong event na kung saan makakakuha ka ng mga rare items bilang reward kapag nahuli mo ang kuneho na ito. Akala ni Sunrako ay mahuhuli na niya ang kuneho na ito dahil sa dead end ito dumaan. Ngunit sa paghawak ng kuneho sa pader ay biglang may lumitaw na isang magic pintuan na parang portal at agad itong pumasok sa loob. Bago isara ay tumingin muna ang kuneho kay Sunrako na parang inaaya niya rin itong pumasok sa loob. Binasa ni Sunrako ang nakasulat sa pinto at nalaman na ang pangyayaring ito ay parte ng isang unique scenario. Ang pinto ay isang imbitasyon papunta sa Rabituza. Naalala ni Sunrako na nabasa niya sa isang game guide site ang tungkol sa mga ganitong scenario.
Ang pag-explore sa malawak na mundo ng Shangri-La Frontier ang pinaka-main quest sa story, ngunit ang game na ito ay punong-puno rin ng hindi mabilang na side quest, at sa mga side quest ay may mga ilang special quest at tinatawag itong unique scenario. Isa pa ring misteryo kung saan, kailan, at paano mapapalabas ang mga ganitong unique na scenario. Sinasabi rin na ang mga equipments, skills, at iba pang rewards na maaari mong makuha dito ay pinakamagandang klase, kaya gayon na lamang ang pagkahumaling ng ibang mga clan sa paghahanap sa mga ganitong quest. At hindi makapaniwala si Sanrako na nakatagpo siya agad ng ganitong quest, naisip niya na nagbunga na rin ang paglalagay niya ng maraming points sa kanyang lock. Hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito kaya pumasok na siya sa loob ng pinto at tinanggap ang paanyaya. Pagkasara ni Sanrako ay may lumitaw na sulat sa pinto, nagpapakita na level 80 ang recommended level, kumbaga, pang level 80 rin ang difficulty ng unique quest na ito, ngunit level 28 pa lang si Sanrako. Sa loob ng pinto ay bumungad ang isang mundo na punong-puno ng mga kuneho, kahit saan siya tumingin ay puro mga kuneho ang kanyang nakikita, kaya inakala niya na napadpad siya sa isang lungga ng mga monster. Patuloy ang kanyang paghanga sa kanyang nakikita ngunit bigla siyang nagulat nang magsalita at binati siya ng kuneho na hinahabol niya. Lumapit ang kuneho na ito kay Sanrako at sinabing si Sanrako daw ang laman ng usap-usapan sa buong mundo ng Rabituza. Na bagamat siya'y mahina ay matapang niyang hinarap ang Night Slayer ng mag-isa, pinuri din ng kuneho ang sunod-sunod na atake ni Sanrako nang hindi natatamaan ang mga atake ng Lycagon, at tiyak ang kuneho na dahil ito sa kanyang Vorpal Soul. Napatanong si Sanrako kung ano ba ang Vorpal Soul, at sinabi rin niya na wala talaga siyang kalaban-laban sa isang unique monster na Lycagon. At sumagot ang kuneho at sinabing maling kalaban ang binabangga ni Sanrako dahil ang Night Slayer ay isang colossus na ginagawang snacks lang ang mga wyvern, at maswerte daw si Sanrako dahil kung hindi sa pagpapala ng mga Diyos ay hindi siya makakasurvive ng matagal sa kanilang laban. Binanggit din ng kuneho na ang markang inilagay ng Night Slayer kay Sanrako ay tanda ng pagkilala sa kanya bilang isang worthy opponent. Naguguluhan si Sanrako kung isa bang NPC ang kunehong ito dahil napansin niya na medyo madaldal ito kumpara sa ibang mga NPC na nakausap niya noon. At naalala ni Sanrako na isa sa mga epekto ng Lycagon's Mark ay ang bonus sa pakikipag-usap sa mga NPC. Naisip ni Sanrako na maaaring ito ang epekto ng bonus na iyon. Sinabi ng kuneho na kaya niya dinala sa lugar na iyon si Sanrako dahil nais siyang makita ng kanyang boss. Medyo kinakabahan si Sanrako dahil iniisip niya na baka isa itong paghihiganti sa kanya dahil sa mga pinatay niyang mga Vorpal Bunny sa gubat. Hindi alam ni Sanrako kung ano ang itatawag niya sa kunehong ito, ngunit nagpakilala agad ang kuneho kahit hindi pa nagtatanong si Sanrako. Nagulat si Sanrako at napatanong sa kanyang isip kung AI ba talaga ito dahil kayang hulaan ng kuneho ang nilalaman ng isip ni Sanrako. Ang pangalan ng kunehong ito ay Emul. At sinabi niya kay Sanrako na hindi iyon ang dahilan kaya gusto siyang makita ng kanilang boss. Ilang sandali ay nakarating na sila sa palasyo ng Rabituza. Bago pumasok sa palasyo ay sinabi ni Emul na may ilang players na rin ang nakapunta sa Rabituza, ngunit si Sanrako pa lang ang unang player na nakabisita sa palasyong ito. Nang marinig ito ay natuwa si Sanrako dahil siya pa lamang ang nakakaabot sa ganitong part ng unique scenario na ito. Kahit papano ay nawala ang kanyang pag-aalala sa kamalasang dinanas niya sa Lycagon, dahil sa ngayon ay mukhang gumagana na ang kanyang lock. Binuksan ni Emul ang pinto ng kwarto ng kanyang boss at sinabing narito na ang lalaking may Vorpal Soul. Hindi makapaniwala si Sanrako sa kanyang nakita sa loob ng kwartong iyon. Isang malaking kuneho na mukhang Yakuza. Siya ay si Baisash, ang boss ng Rabituza.